Paggising niya sa hapon, nakaramdam na naman siya ng pagsusuka. Kahit nababagot siyang bumangon, pinilit pa rin niyang tumayo at tumakbo sa banyo para magsuka sa lababo. Nahahapo siyang pasalampak na naupo ulit sa sahig nang maramdaman niyang may umalalay sa kanya. Napatingala siya at nakita niya si Rafael na sobrang nag-aalala sa kalagayan niya. "What you're feeling now? May masakit ba sa'yo?" Nag-aalalang sabi ni Rafael. Umiling lang siya at nangihinang pakiramdam niya pagkatapos niyang sumuka. Napapikit siya nang buhatin siya nito patungo sa kama. Pinaupo siya nito sa kandungan nito nang magkalapit na sila sa kama. Hinaplos nitong pawisan niyang mukha at hinaplos ang ulo niya. Napapikit siya. Lalo na nang banayad siya nitong halikan sa ulo. Sarap sa pakiramdam. Nawawala ang kilot pagsusukang nararamdaman ko sa mga haplos nito. "Anong gusto mong kainin ngayon? Wala ka pang kain kaninang tanghali." Masuyong tanong nito kay Bella. Nag-isip siya ng gusto niyang kainin. Ayaw na niya sa galunggong at bangus. Nainis na siya sa mga isdang yon. Sumimangot siya. Nang biglang nagliwanag ang mukha niya at naisip na gusto niya ng inihaw na pusit. "Gusto ko ng inihaw na pusit at ihaw na mais na isasawsaw sa suka at bagoong." Ngiti niya kay Rafael. Nagpabili pa siya ng kung ano-ano. Excited na siyang kumain eh. Wala pa naman naluluto at nabibili. Nakita niyang nangunot ang noo nito sa request niyang pagkain. Pero wala naman siyang narinig na komento mula sa fiancé niya. "Okay, kung yan ang gusto mo. Tanungin ko lang ang kusinera kung may pusit at mais na stock pa tayo." Sabi nito at tumayo na. "Ikaw magluluto ha?" Habol pa niyang sabi. "Oo, kaya dito ka lang at wag nang bumaba pa. Ihahatid ko na lang dito sa kwarto natin ang pagkain." Lumapit ito at tinulungan siyang mahiga sa kama. Humalik muna ito sa labi niya. Pero hinila niya pa ito at gumanti dito. Humalik sa labi ng fiancé niya. Kinagat niya ang labi nito bago tinulak palayo ang mukha ng lalaki sa kanya. "Ang sakit nun ah. Bakit mo ko kinagat?" Reklamo ni Rafael. "Lumayas ka na dito, yung pinapaluto ko. Nagugutom na kaya ako." Simangot niya. Nailing na lang itong umalis sa kwarto nila. Napangiti siya. Ang cute lang ng fiancé niya. "Sorry naman, my love." Naghintay siya ng 1 oras at kalahati. Nakasimangot siya dahil bakit ang tagal nito. Dahil nangihina pa siya at tamad bumaba, matyaga na lang siyang naghintay. Excited siyang umupo nang marinig ang pagbukas ng pintuan. Bumungad sa kanya ang anak, kasunod doon ang pinsan nito na si Dre at si Ate Dahlia. Bigla siyang napangiti. "Hello, mami ko!" "Hello po, tita ko!" Sabay pang mga itong bumati sa kanya. Narinig naman niyang natawa si Ate Dahlia. Nako, laging nakaduwit ang 2 makulit na bata. Singit ni Ate Dahlia. "Hello mga baby ko, halik kayo. Kiss niyo si mommy." Agad na lumapit ang anak niya. Kasunod ang pinsan nito. Magkabila ang pisngang halik ng mga ito. "Manood na muna kayo mga kids. Huwag maingay ha." Bilin pa ni Ate Dahlia. Bumaling ito sa kanya at ngumiti. "Kumusta ang pakiramdam mo?" "Medyo nangihina pa ako. Dahil sa kasusuka kanina, nahihirapan ako lagi kapag nakaramdam ako ng pagkahilot pagsusuka. Natatakot din ako." Mahina niyang sabi. "Dapat maging matatag ka. Dapat labanan mo ang takot at alagaan ang sarili mo. Kailangan mong maging positive sa lahat ng bagay para hindi ka ma-stress. Nandito lang ako. Ituring mo na rin akong ate mo." Haplos nito sa buhok niya. "Salamat ate." Akala daw ni Sahela isusurprise mo si Rafael about sa pagbubuntis mo. Natatawang sabi pa nito. "Nainis kasi ako eh. Kaya tinapong ko na lang kung saan ang 2 PT. Nakita niya siguro nung pumasok dito sa kwarto. Kaya wala nang surprise at ayoko talaga na akong mag-surprise dahil naalala ko lang yung biglaang pag-alis ko dati sa Singapore." Nakita niya nalungkot ang mukha ni Ate Dahlia. "Ako din. Kaya mamaya sasabihin ko na kay Esteban na buntis ako." Ngiti nito. "What? Buntis din siya?" Huwag niyang sabihin na may telepathy ang magkapatid at alam kung kailan sila dapat magbuntis ng sabay. Nakakalokong ngumiti siya kay Ate Dahlia. "Nagkasundo ba ang 2 lalaking yun na sabay nila tayong buntisin ate?" Bulalas niya. Sasagot sana si Ate Dahlia na may biglang sumagot sa may pintuan. Napalakas bang pagkakasabi niya at tinig hanggang sa pintuan?
Buntis ka din, Dahlia? Bulalas agad ni Kuya Esteban. Kaya ba gusto mo din kumain ng inihaw na pusit at mangga na may mayonnaise? Hindi makapaniwalang tanong pa nito. Napabangisngis siya nang makitang nahiya at namula si Ate Dahlia. Nakita pa niyang tumango ito. Mama, magkakaroon na ako ng kapatid. Singit naman ang anak ng mga ito. Mami, ikaw po. Gumaya din naman si Baby Belle. Sabay silang tumango ni Ate Dahlia. Nakita niyang reaksyon ng dalawang bata. May kalaro na tayo, Kuya Dre. Pero napatigil ang anak niya. Pero saan po yung baby katera, Mami? Curious nitong tanong. Tsaka saan namin sila makikita, Mama? Tanong naman ni Dre. The food is here. Anunsyo naman ni Rafael na papasok na sa loob kasama ang dalawang katulong na may bitbit na pagkain. Excited siyang tumayo nang ipinatong ng mga ito sa lamesa ang mga pagkain na dala ng mga ito. Natakam siya agad. Hindi pa naibaba ng kasambahay ang pagkain nang pumulot na siya ng isang hiwa sa pusit na inihaw. Sarap! Bulalas niya. Hindi nila pinansin ng mga batang panay tanong ng mga ito kung nasaan ang mga baby. Huwag naman sanang magmukhang inihaw ang mga anak natin, Rafael. Bulalas ni Kuya Esteban, pero hindi na nila yun pinansin pa. Hindi na rin nila pinakinggan ang sagot at tanong ni Rafael. Naupo na silang dalawa at sarap na sarap sila sa pagkain na nasa harapan nila. Nakalimutan na nilang maghugas ng mga kamay dahil excited silang kumain. Daddy, saan yung baby ni Mami po? Gusto ko po kita eh. Pangungulit ng anak niya sa ama nito. Sa loob ng tiyan ng mami mo. Kaya magbibehave ka at huwag pasaway kay Mami, okay? Tumangu-tango naman ang anak nila. Lumapit ang anak niya sa kanya at hinawakan ang tiyan niya. Hello baby, mabait kuya mo, Belle. Bilis labas na ikaw dyan, lalaro tayo. Sabay kiss nito sa tiyan niya. Natawa naman sila ni Ate Dahlia. Matagal pa sila baby na lalabas anak. Sabi naman niya. Gano'n po katagal, Mama? Tanong naman ni Dre. 9 months, anak. Pero depende kung pasaway kayong mag-ama. Baka mapaagang labas ni baby. Ngiti ni Dahlia sa anak. Kuya Dre, pwede tayong magpasaway para labas na sila baby sa tiyan ni Mami at tiyan ni Tita Alia. Bungisngis ng anak niya. Baby, hindi maganda yan. Mas stress lalo si Mami at kawawa si baby kapag lumabas agad. Kaya maging mabait ka pa, okay? Tumango naman agad ang batang makulit. Pati ang mga anak nila nakikikain din sa mga pagkain na nakahanda sa lamesa. Nakijoin na din si Rafael at Kuya Esteban. Masaya ang lahat at kita niya sa mukha ni Esteban at Ate Dahlia ang pagmamahal ng mga ito sa isa't isa, gaya ng kay Rafael at sa kanya. Araw na nang alis nila Kuya Esteban patungong Amerika. Panay iyak ng dalawang bata dahil magkakalayo na silang dalawa. Andito na sila sa airport. Hinihintay na nila ang oras ng flight ng mga ito. Kahit sinabing susunod sila ay hindi pa rin matigil ang pag-iyak ng mga ito. Tahan na anak, kanina ka pa umiiyak. Alo niya sa anak. Susunod naman tayo doon anak. Sabi naman ni Rafael. Pati si Dre kanina pa din ito umiiyak nung nag-impake sila ng mga damit ng mga ito nung isang araw pa nga. Bigla din itong nalungkot. Nakakasama yung sa kalusugan nito. Isang malaking maleta lang ang dala ng mga ito at isang backpack. Bibili na lang daw ang mga ito ng bagong damit nila dun sa Amerika. Mga importanteng gamit ni Dahlia iniwan na muna nito sa bahay nila. May mga ibang gamit din na ipinamigay ang mga ito kay Trina at sa ibang kapitbahay nila dun sa lugar. Hug ka na anak kay Kuya Dre at kay Tito Esteban at Tita Dahlia. Ayaw nitong gumalaw at humihikbi pa rin. Kawawa naman ang anak niya. Masyado na silang na-attach sa isa't isa, kaya ganito na lang ang mga ito kung makaiyak. Dali na anak, aalis na sila. Lalo naman itong pumalahaw ng iyak. Susunod naman tayo doon anak. Mahinahon na alo ni Rafael kay Baby Belle. Tagal pa eh. Hikbi nitong sagot. Sunod na buwan na yon anak, malapit na. Meron ka namang kalaro pa dito. Sagot ulit ng ama. Miss ko kasi si Kuya Dre eh. Iyak nito. Alam niyang ganun din si Dre na kanina patahimik na umiiyak habang yakap ito ni Ate Dahlia.
Inaasikaso naman ni Kuya Esteban ang luggage ng mga ito. Nagtungo na ito sa kanila nang tapos na nag-check-in ang mga baggage ng mga ito. Halika dito, buddy. Tumalima naman agad ang anak nila. Malulungkot ako kapag nakikita kitang umiiyak. Susunod naman kayo doon at magkikita pa kayo ni Kuya Draymo. Doon na din magpapagaling si Kuya Draymo. Kapag malakas na siya, tuturuan ko kayong dalawa na sumakay sa kabayo. Ayos ba ha? Umiiyak itong tumango. Niyakapan nito si Tito Esteban nito. Tinawag nito ang anak at inutusan na yakapin si Baby Belle dahil aalis na sila. Matagal na nagyakapan ng mga bata. Yumakap muna siya kay Ate Dalia at Kuya Esteban bago sila pumasok na. Buhat na niya si Dre dahil wala yatang balak na maghiwalay ang dalawa. Akala mo magkasintahan eh. Nailing-iling na lang siya. Hanggang sa pag-uwi nila sa bahay nila, panay pa rin ang iyak ng anak nila. Matyaga naman na inaalo ng ama. Sinabi nito na pupunta din sila ng Singapore na hindi naman sinang-ayunan ni Bella. Nang gabi din na yon ay kinausap siya ni Rafael na pupunta silang Singapore pero ayaw niya talaga. Pero love, kailangan ako doon. 2 linggo lang tayo doon bago tayo magtungo sa Amerika. Ayoko. Kung gusto mo, isama mo na si Bella at maiwan ako dito. Tanggi niya. Gusto ko kayong kasama. Kahit saan ako magpunta. Ayaw kitang iwan dito dahil buntis ka. Please, love. Bella. Kayo na lang. Wag mo na akong pilitin pa. Simangot niya. Kahit ngayon lang, ayaw mo bang makapasyal sa ibang bansa ang anak natin na kasama niya tayong dalawa? Pangungulit pa ni Rafael. Pupunta naman tayong Amerika, di ba? Oo, pero ayaw mo bang mamasyal sa lugar kung saan natin ginawa ang anak natin? Ewan ko sa'yo. Kayo na lang na mag-amang umalis. Okay lang ako dito. May mga kasama naman ako. Mariin niyang tanggi. Narinig niyang bumuntong hininga ito. Sa ayaw niya dun pumunta. Please, Bella, kung ayaw mo, edi wag na lang din ako aalis. Dito na lang tayo. Kausapin ko na lang si Lolo na siya na ang bahala sa mga importanteng meetings. Kayo ng kong priority ko. Lalo't puntis ka. Mas kailangan mo ako kaysa sa meetings na dadaluhan ko. Kung ano man ang outcome ng meetings, ayos lang. Hindi naman siguro malulugong negosyo namin sa Singapore. Mahaba nitong pahayag. Nakitaan niya ng lungkot ang fiancé niya dahil sa pagtanggi niya. Hindi na rin siya nito pinilit pa. Napabuntong hininga siya nang umalis na ito sa sala. Nagtungo ito sa library, malapit lang din sa salang yon. Parang nasaktan ito sa pagtanggi niya na pumunta sa Singapore. Hindi niya rin alam kung bakit ayaw niya doon. Nalungkot siya bigla nang makita ang mukha nito na malungkot. Ay, paano ba to? Excited pa naman ang anak namin. Dahil sa sinabi ni Rafael na papasyal kami sa Singapore, doon lang ito tumigil sa pag-iyak. Alam nitong taga doon ng mga lolo at lola nito. Kausap niya ang sarili niya. Tumayo siya at lumipat sa library. Sumilip siya sa siwang ng pintuan. Nakita niya itong may kausap sa telepono. Ayaw niya sanang makinig sa kausap nito pero narinig niya ang pangalan niya. Kaya nakinig na lang siya. Ayaw ni Bella Lo na pumunta dyan sa Singapore. Hindi ko rin siya mapilit. Hindi niya marinig ang nasa kabilang linya. Si Rafael lang ang naririnig niya. Sorry Lo, kung may magagawa lang ako para maisama kong mag-ina ko dyan. Pero ayokong mag-away kami at magtampo na naman si Bella sa akin Lo. Alam ko po kung gaano kahalaga yung meetings na po yan. Pero Lo, hindi ko kayang maiwan sila o siya dito. She needs me. Kung mag-back out sila dahil wala ako dyan, wala na po akong magagawa, Lo. I'm sorry. Baka sa boses nito ang lungkot. Nakonsensya naman siya. Kaya umalis na siya doon at hinanap ang anak niya. Nakita niya ito sa kusina. Nakikialam sa inihahanda ng mga lulutuin para sa hapunan. Ami, tutulong po ako dito. Ate Lala, luto po siya cookies. Sabi ko po kasi gusto mo yun at gusto ko din. Hagikik ng anak niya. Napangiti siya dahil masigla na naman ito. Nakangiti na. Kanina lang panay ang iyak. Pagkain lang talagang magpapatigil dito sa pag-iyak. Naku ma'am, napakadaldal ng little boss namin. Lahat ng tanong may sagot siya. Nawalan tuloy kami ng sasabihin pa. Natatawang sabi ni Ate Luz. Oo, chismoso pamana sa ama. Natatawang sagot naman niya. Hindi na iba sa kanya ang mga ito. Mababait naman ang mga ito at masisipag.
Alam niyang minsan nahihiya ang mga ito sa kanya pero sinasabihan niyang feel at home dapat ang mga ito at ituring din nila siyang kapamilya nila. Sinabi pa niyang wag na siya nitong tawaging ma'am pero kinakailangan daw na igalang siya ng mga ito at yun daw ang utos sa mga ito ni Rafael. I heard that. Sabi naman ni Rafael. Lumingon siya dito. Ngumiti ito sa kanya kaya kimi siyang ngumiti. Daddy, gusto ko din kita yung liit na unggoy po. Gusto ko po sama sa Singapore, Daddy Sama kami, Mami. Diba, Mami? Tingala ng anak sa kanya. Sasagot sana siya nang unahan siya ni Rafael. Baby anak, hindi na muna tayo pupunta dun sa ngayon. Maybe soon. Nalungkot bigla ang anak. Bakit, Daddy? Gusto ko pupunta dun? Sabi mo, pasyal po tayo dun. Tampo na agad ang bata. Napakamot na lang si Rafael. Na-stress ito bigla. Kakargahin sana nito ang anak nang tumanggi ito na kargahin. Nagsisimula na naman itong umiyak. Pupunta tayo doon pero hindi pa sa ngayon. Kailangan tayo ni Mommy at si Baby sa tiyan niya. Malayo yon at baka mapagod si Mommy at Baby. Di ba good boy ka? Huwag ka na magtampo please. Panunuyo nito sa anak nito. Singaling ka, Daddy. Bait naman po ako. Nguso ng anak niya. Come here. Tawag nito sa anak. Nakasimangot naman itong lumapit sa ama. Sabi ni Daddy, pupunta tayo sa Singapore kapag okay na si Mommy at si Baby sa tiyan ni Mommy. Pasyal tayo doon kahit saan mo gusto. Pero wag na muna ngayon, okay? Naintindihan mo ba anak ha? Nakasimangot pa rin ito at parang ayaw sumang-ayon. Bad ang batang laging nagtatampo at hindi nakikinig sa magulang, magagalit si Papa Jesus at si Baby Bella. Dapat nakikinig ka kay Daddy at Mommy. Hindi ka din lulutuan ni Ate Lala ng cookies at cake. Dahil bad ang little boss nila. Sabi naman ni Bella. Natigilan naman ito at yumakap sa ama nito. Humihikbi na ito. Naawa naman siya pero kailangan ding matutong makinig at hindi laging tampo ang pinapairal ng bata. Baka masanay ito at maging sumail na anak paglaki niya. Kailangan disiplinahin paminsan-minsan para matutong gumalang at umunawa sa lahat ng bagay. Kinarga na ni Rafael ang anak at umalis sa kusina ang mga ito. Naiwan naman siya doon at nagpapaluto ng ulam na gusto niya. At pagkasabi nun ay sumunod siya sa mag-ama sa tabi ng pool area. Naupo naman siya sa may patio at nagbasa ng mga magazine doon. Nang gabi na at nasa kama na silang tatlo, nakahiga na. Binabasahan ni Rafael ng storybook ang anak hanggang sa nakatulog ito sa ibabaw nito. Kaya nagtanong na siya kung kailan ito balak magtungo sa Singapore dahil nakukonsensya siya sa anak at kay Rafael na rin. Love, tawag niya. Kailan mo balak sanang pumunta sa Singapore? Alanganin niyang tanong. Sa linggo na sana. Dahil sa Martes may importanteng meeting hanggang Friday na yon sa iba't ibang negosyo namin sa Singapore. Sagot naman ni Rafael. Sabado na bukas, may oras pa tayong mag-impake ng gamit natin. Sagot niya. Bigla naman itong napalingon sa kanya. Are you saying na sasama ka na sa akin pa Singapore? Hindi mo kapaniwalang tanong ni Rafael. Opo, nakukonsensya ako sa inyong mag-ama. At naiisip ko din na baka maraming mawala ng trabaho kapag nabankrupt ang mga negosyo nyo. Konsensya ko pa dahil akong inuna mo kaysa ang kabuhayan nyo at sa mga empleyado nyo. Mahinahon niyang sabi. Don't say that. Alam mong mas importante ka. Kayong dalawa ng anak ko at ang magiging anak pa natin. Mas makukonsensya ko kapag iniwan kita dito. Mag-aalala lang ako at hindi makakapokus sa meeting dahil ikaw ang inaalala ko. Gusto ko sa bawat paglilihi mo, kasama mo ako sa hirap at ginhawa. Masuyo nitong sabi, napangiti siya. Parang dialogue ng mga ikinakasal sa simbahan, love. Sa hirap at ginhawa, pero naghihiwalay din. Natawa siya. Pero I'll make sure na hindi tayo maghihiwalay. Hindi tayo gagaya sa iba. Kung ano man ang problema, pag-usapan natin ng maayos at unawain ng isa't isa. If I'm not mistaken. I already said this before, right? Tumango siya. Nag-guilty siya dahil siya lang naman ang hindi marunong tumupad sa usapan. Come here. Tawag nito sa kanya at agad naman siyang lumapit at yumakap sa mag-ama niya.
Sigurado ka na ba sa desisyon mong pupunta ng Singapore? Paninigurado ni Rafael. Tumango siya at ngumiti. Para sa inyo ni Belle, kailangan din na mag-effort ako para sumaya din kayo na gaya ng ginagawa niyong mag-ama sa akin. I love you too. Madamdamin niyang sabi. I love you more, love. Ngiti nito tinaplos ang mukha niya. Magre-request sana ako ng halik, kaya lang baka kagatin mo na naman ako. Ilang beses mo na akong kinakagat sa labi. Namamaga pa nga yata ang labi ko hanggang ngayon. Nguso nito, napahagik-hik siya. Nai-imagine ko kasing ulam yan labi mo. Sorry, natatawang sabi niya. Natawa na din ito sa sinabi niya. Naughty. Bago sila umalis patungong Singapore, kinausap muna ni Rafael ang mga kasambahay. Kung gusto ng mga itong umuwi muna sa lugar ng mga ito o magstay ang mga ito dito sa kanilang mansyon, libre ang pamasahe balikan dahil 2 buwan sila mawawala sa Pilipinas. Mas pinili ng mga ito na umuwi na lang muna. Kaya nagbigay ng pera si Rafael sa mga ito at babalik na lang kapag malapit na silang umuwi ng Pilipinas. Ipinasuyo na lang nila kay Sahela ang bahay at kahit madiligan ng mga halaman sa bakuran nila. Pwede silang maligo sa pool o maglaro sa playground ang mga anak ng mga ito kung mamamasyal ang mga ito sa mansyon. Kaya pinapunta na nila si Sahela para ibigay ang susi ng gate para makapasok ang mga ito sa loob. Excited na excited ang anak nila, naging energetic na naman ito at madaldal ng sobra. Excited din si Pani na makita ang pamangkin nito, kaya sumama siya kasama si Lolo at Lola sa pagsundo sa kanila sa Terminal 3. Ang anak nilang madaldal, ngayon pababa na sila sa eroplano ay nakatulog naman, napagod kakadaldal sa loob ng eroplano. Good thing dahil hindi siya nasuka sa eroplano. Salamat kay Rafael dahil pinakonsulta pa siya nito sa OB-GYN bago sila tumulak pa Singapore. May mga vitamins na binigay para sa kanya at sa hilo at pagsusuka. On hand talaga ito kung asikasuhin siya. Mas doble itong maalaga ngayon kesa noon. Kaya masaya sa pakiramdam na may nag-aasikaso sa kanya ngayong buntis siya. Isang malaking maleta lang din ang dala nila at isang hand carry bag at isang bag na lagayan ng mga gamit ng anak nila. Marami pagkain sa loob ng bag na yon dahil gutumin ang kasama nilang bata. Hindi na nila dinala ang stroller ng anak nila dahil may nabili daw ang lola nito na stroller para kay Baby Belle. Nasa baggage area na sila para kunin ang bagahe nila. Nang matanaw niya sila Pani sa waiting area, kumakaway-kaway pa ito na lumingon siya. Kaya gumanti siya ng kaway sa mga ito. Baby, wake up na ikaw. Nandito na tayo sa Singapore. Sabay haplos sa ulo ng anak na nakadantay sa balikat ng ama. Kinikiliti niya ito para magising kanina patulog. Umungot lang ito na naiinis, inaantok pa nga talaga ito. Yumakap palalo sa leeg ng ama. Hayaan mo na muna siya, love. Wala naman masyadong tulog kagabi. Excited siyang makarating dito sa Singapore kaya ayan, puyat. Natatawang sabi ni Rafael. Late nga palang mga itong natulog kagabi. Pinapanood ng mga ito yung video na ginawa ni Rafael nung prenup proposal sa kanya noong mga nakaraang buwan. Gusto din daw makapunta ang anak nila sa lugar kung saan sila namamasyal dati ni Rafael. Habang siya himping na natutulog dahil pagod at nangihina ang katawan kakasuka kagabi. Mabuti na lang may nireseta sa kanyang doktor kahapon. Ang energetic pa kanina, super daldal, ayan napagod. Dagdag din niya. Lahat ng dala nilang gamit, ito lahat ang nagbuhat. Ayaw nito siyang magbubuhat, baka daw mahulog ang baby niya sa tiyan. Natawa siya, hindi naman kabigatan yung isa. Sling bag na nga lang ang dala niya, gusto pa nitong huwag siyang magdala. Tiningnan pa nitong laman ng sling bag niya kung ano-anong mga nilagay niya dun sa loob. Kung mabigat ba o hindi. Papalapit na sila sa exit at sinubukan niya ulit na gisingin ang anak nila. Baby, nasa Singapore na tayo. Andito na si nanay at tatay. Nandito din si Tita Pani. Gising na anak. Haplos niya sa mukha ng anak. Hanggang sa nakalapit na sila nakipagbeso-beso kay Lola at Lolo. Mahigpit na yakap din na sinalubong sa kanya ni Pani. At agad na kinuha yung anak nila kahit tulog pa ito. Ito na daw ang magkakarga. Hinaplos naman ni Lolo ang ulo ng anak. Masayang-masaya ang mukha ng mga ito nang makita sila. Doon sila sa mansyon nila Lola makikituloy. Dahil ayaw ni Rafael na sila lang ang maiwan sa penthouse nito. Mas maganda pa rin daw yung may kasama siya at may magtitingin sa anak nila para hindi siya mapagod. Kami ng anak namin pa rin ang inaalala niya.
kaya sobrang mahal na mahal ko siya. Pasakay na sila ng sasakyan na nagising na ang anak nila. Mami! Iyak nito. Nakulitan na naman siguro sa tita Pani nito. Nandito si Mami, gising na ang baby namin. Masaya niyan sabi. Welcome to Singapore, Baby Belle. Malakas na sabi ni Pani. Nagulat pa ito. Daddy, Singapore na tayo? Masaya naman itong tanong na nagising na ang diwa nito. Yes, buds. Sumaya lalo ang mukha ng anak nila. Nilibot nitong paningin sa loob ng sasakyan. Nakita niya ang mga lolo at lola niya. Nanay, tatay ko, hello po, Singapore na kami. Yay! Sigaw ng anak nila. Magdadaldal na naman yan for sure. Bulong niya kay Rafael, natawa lang ito. Pagkain muna ang hahanapin yan, kakagising lang eh. Bulong din ni Rafael. He was right. Nanghingi na nga ng pagkain, kaya natawa na lang silang dalawa. Nasa kandungan ito ni Pani, habang kumakain ito ng tinapay. Tubig lang ang ipinapainom at gatas. Ayaw niyang matulad ito sa kanya na mahilig sa soft drinks. Wala naman itong reklamo dahil nakikita din ito na naggagatas siya at ang Kuya Dre nito gatas din ang iniinom. Kaya gumaya na ulit ang anak. Gaya ng sabi ni Rafael, 2 weeks lang sila sa Singapore at sabay-sabay silang lumipad patungong Amerika. Hindi lang nakasama si Pani dahil may exam ito, kaya wala itong nagawa kundi ang malungkot na lang na ihatid sila sa airport.